Hi Tams! Kumusta kayo? Ako si Naomi Liabres and I'm with Sebastian Desierto. Today we're bringing you another episode of Tamaraws para sa Bayan. Kumusta mga kababayan? Excited na kaming ipakita sa inyo ang aming maliliit na paraan upang makatulong o maipakita sa ating mga kababayan ang tunay na issue at malaking issue sa ating bansa. Sa ating midterm output, tinalakay natin ang isang napakahalagang issue sa Pilipinas, ang sistema ng transportasyon. Ngayon, gusto naming mag-focus sa isang particular na issue na malapit sa aming puso. Isa sa pinakamalaking bahagi ng ating transportasyon ng mga jeepneys. Pero ngayon, may kinakaharap silang mas malaking problema, ang jeepney phase-out. Tama! Alam naman natin na ang jeepney ay hindi lang sasakyan, kundi simbolo ng ating kultura at kasaysayan. Ang jeepney phase-out sa Pilipinas ay malaking bahagi ng tinatawag na PUV modernization. Layunin nito ang pagsasaayos ng mga lumang sasakyan, reorganisasyon ng mga ruta at pagsusulong ng mga bagong pamantayan. Target nitong i-consolidate ang iba't ibang uri ng pampasahero sasakyan sa apat na klase. Ang mga driver at operator ay kinakailangan magbuklod sa pamamagitan ng pagbuo ng kooperatiba at korporasyon at kinakailangan magparehistro sa LTFRB para sa prangkisa. Isinusulong ng gobyerno ang 5678, 5% down payment, 6% na interes, 7 taong babayaran at 80,000 bawat unit na subsidy. Pagmat 50,000 na driver ang mawawalan ng prangkisa at 96,000 ang mawawalan ng jeepney operators. At ito nga ay napatupad na. Kaya naman, kami dito sa Tamaraws para sa Bayan, tutol kami sa jeepney phase-out. Bakit? Kasi mas malaki ang mawawalang bahagi ng transportasyon at ito ay magdudulot ng mas malaking problema tulad ng traffic at marami pang iba. Oo nga, ang jeepney phase-out ay hindi lamang issue sa transportasyon, kundi isang mas malaking pahirap para sa mga mananakay at sa mga drivers. Pero, ano nga bang pwede nating gawin para makatulong? Una, pwede tayong magsagawa ng awareness campaigns sa social media. I-share natin ang mga kwento ng jeepney drivers at kung paano sila naaapektuhan ng phase-out. Tama. Maring ipakita sa iba't ibang paraan gaya ng peaceful protest at pagsali sa mga events dahil ito ay isang pagbibigay boses para din sa ating mga drivers. At syempre, huwag nating kalimutan ang collective action. Kailangan nating magkaisa para ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan. So Tamaraws, let's make a difference together. Sabay-sabay tayong paunlarin ng Pilipinas at para sa mas maayos na transportasyon at sa mas malaking misyon para sa Pilipinas at para sa Pilipinas. Oo nga! Thank you for joining us today. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Together, let's be Tamaraws para sa Bayan. Be brave!